sa atin ay may naasahan sa Panginoon. Sa oras na ito, hindi natin ang gabay mula sa Panginoon. Kapilang Diyos na mga pagyarin sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataon muli, Panginoon, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin na kami ay nagkatipon-tipon sa iyong pangalan. Lord, patuloy namin pinangahawakan ang iyong mga salita na 2-3 na nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay aming nasa kalagitnaan, Panginoon. Lord, ang aming pong panalangin ay patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, Lord God, ang ini-expect ng iyong mga anak, ang iyong mga salita lamang, Panginoon, Lord God, ang aming maririnig, Panginoon, Lord God, sa oras na ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang kaliwanagan, Panginoon, Lord God, ng iyong banal na salita, Panginoon, Lord, para sa iyong mga tupa, para sa iyong mga anak, Panginoon, na naririto, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po akong itago sa iyong harapan. Makita ka, Panginoon, walang ibang mga parangalan maitaas, kung hindi ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tayo po lahat ay makakaupo. Bago po tayo mag-start sa salita po ng Panginoon, gusto ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa loob ng 10 months. No? Hindi po tayo nagkita. Ako po ay bumalik sa pagbabarko. No? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang biyaya. No? Hindi ko na po iisa-isahin, pero salamat sa Diyos. All glory to God, all honor. Ano man ang nangyari sa loob ng 10 months, lahat doon para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. At ako po naniniwala, ako po ay mas lalong pinalakas ng Panginoon. Mas lalo ko pong nakilala ang Panginoon, bagamat tayo po ay nagkalayo-layo. Amen. Kahit madalang po tayo magkita-kita dahil sa Batangas po pala ako. Pero I am a better person because of the Lord Jesus Christ. Dahil sa biyaya ng Panginoon. At ako po umaasa na ganun din po kayo, mga kapatid. Tayo po every time na tayo nagtitipon, pinalalakas tayo ng Panginoon, nakakapakinig tayo ng Word of God, ini-encourage tayo ng Panginoon at patuloy ang paglapit natin sa Panginoon. Gusto ko pong batiin yung mga nasa online po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sumayin nyo ang Espiritu ng Panginoon, bagamat kayo po ay malayo, walang imposible po sa Panginoon. Abutin kayo ng grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito. At hindi na po tayo magpapakatagal, sapagkat alam ko po ay ang mga anak ng Diyos ay sabik na sabik sa salita ng Panginoon. Parang po konti. Parang ano na kayo, parang na-demoralize na kayo, bakit lagi na lang bang sermon? Diba, nakasimangot na eh. Ganun po, di ba? Pero sa oras na ito, mga kapatid, kasi, kailangan natin makuha yung message ng Panginoon. No? So ngayon, medyo maiiba. Medyo maiiba ng konti, sapagkat hindi sermon po yung ating pong ituturo, kung hindi, what is the message of God? Well, hindi ko po minamaliit yung sermon. Pero ang sermon is, kahit ang tatay at nanay mo, sa bahay ninyo, pwede kang sermonan. Tama ba yun? Nakakarating na tayo ng sermon. Sa bahay natin, may sermon na eh. Pero iba pag sinabing message ng Diyos. Amen? Kailangan natin maunawaan yun. At sa oras na ito, no, ayoko po magpaka-preaching, gusto po magpaka-teaching. Sapagkat napakahalaga ng pag-uusapan natin sa oras na ito. It is the gospel that saves. Amen? Ano ba yung gospel? O gaano ba natin nauunawaan yung gospel na nakapagliligtas? Kasi maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaunawa, nako-confuse. Maaring hindi ikaw, maaring yung katabi mo ang tinutukoy ko. Pero maaring ikaw din. Maaring nalilito ka rin. Ang kaligtasan ba ay ano ba talaga yung nakapagliligtas na kaligtasan? At kapag ako po nag-i-scroll ng Facebook, nakakatakot. Kasi napakadaming mga pastor, preacher ang nagtuturo ng hindi wastong gospel. Nandiyan kayo? Naiintindihan niyo po ba yung gospel? Yung gospel po, yung po yung ebanghelyo. Yung po yung mabuting balita. Yung po yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay. That is the finished work. That is the gospel of God. Tama? Nagkaroon ng pag-asa yung tao na walang pag-asa. That is the gospel. So yun po yung ating pag-uusapan. Ano ba yung equation? Our title sa umagang ito, the tension between the grace, the tension between the faith and free will. Kasi marami pa rin mga Kristiyano o pastor, especially yung mga workers po natin dyan, no? Hihingin ko po yung full attention po ninyo. Yung mga nagtuturo sa evangelism, yung nagtuturo sa
sa Bible study at ikakat po ng konti. Nakalimutan ko ba lang magpasalamat kay Mami at kay Daddy. Salamat po Mami, Daddy sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin para makapagturo po ng gospel po sa congregation po. Marami pong salamat. So, nakakabahala kasi ang daming nagtuturo ng false gospel. So, bilang isang mananampalataya, you should distinguish. Kailangan natin ma-identify alin dyan yung tunay at alin dyan yung hindi tunay. Tama? Kasi mahalaga po yun. Ikaw tatanungin kita, kapag nagunaw ngayon ng mundo, namatay tayong lahat, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Kasi malinaw yun eh. Na dapat alam mo ano yung nakapagliligtas. Kasi yun po yung ating pong tatalakay. But before we answer the question, the tension between faith and free will, kailangan muna natin maintindihan yung 3 approaches to salvation. Number 1, no grace by works. Pakipindot po. No, yung number 1 po, the 3 approaches to salvation. Number 1, yung unang box. Saan po yung unang box natin? Wala. No grace by works. Tatanungin ko po kayo, sa panahon natin ngayon, may nagtuturo ba na ang kaligtasan by works? Hello? Parang natigilan kayo ah. Bakit pastor, against ka sa work? Opo, against po ako sa work. Pagdating sa kaligtasan ang pinag-uusapan. Ulitin ko, hindi po yung kaligtasan physical, lilinawin ko po. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung kaligtasan kapag tayo namatay. Yung ating physical, yung saan tayo pupunta, impyerno ba or langit? Nakikinig po ba? Nakikinig po kayo? Nakakasunod po ba? Amen? At dalangin po, buksan ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin na narito upang maunawaan ang salita ng Diyos. The first box, no grace by works. Bakit po hindi pwede? Because of the doctrine of the poison tree. Bakit hindi yan mag-work? Why salvation by works won't work? Because of the doctrine of the poison tree. Dapat maunawaan po natin ito, mga nagtuturo ng Bible study. Mga nag-i-evangelism. Ako may napakinggan ako pero siyempre hindi ko na pangangalanan. Kasi ethics eh. Sabi, hindi po sapat ang faith. Sabi, hindi po sapat ang faith, kailangan mong sumunod. You see? Yung pagsunod po ba, works po ba yun? But we are not saved by works. Bakit? Because of the poison, because of the doctrine of the poison tree. Ang sabi po ng Matthew chapter 7 verse 18, a good tree cannot bear good fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Diba? Yung mabuting puno, hindi makakapamunga, ay yung masamang puno, hindi makakapamunga ng mabuti. Tama ba yun? Bakit? Kasi bakit? Sino po yung tinutukoy doon? Kasi lahat tayo makasalanan. Nagmula ang ating hibla kanino? Kay Adan. Tama po ba? Kaya hindi papasa sa pamantayan ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man. Sino yung one man na yun? Si Adam. And death through sin, and in this way, death came to all men. Ilan daw? Yung dumating na kamatayan sa kanino daw? To all men. Sa lahat. Di ba? Ibig sabihin, dahil makasalanan ka, anuman ang gawin mong mabuti, hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Hello? Kailangan maunawaan po natin yun. Ano ba yung mabubuting gawa na yan, Pastora? Yun po yung pananalangin nyo. Diretsuhin ko po kayo. Works po yan. Kasi may mga nagtuturo, manalangin ka para ikaw ay maligtas. Tama ba? May mga, naririnig nyo po ba yan? Kaya si Pastor Christian hindi mo mahilig mag-post-post eh. Pero sabi ko, ang lalakas ng mga loob ng mga ito. Na mali yung gospel na kanilang dala-dala. Kaya na-challenge akong mag-post eh. Bakit? Hindi ko ikakaya. Bakit? Truth ang sasabihin ko. Purong-purong salita ng Panginoon. Kaya natuto na ako mag-post. Kahit pasundot-sundot lang. At least totoo. Diba? Para meron man lang na nagtuturo. Nagpo-post. Amen, sa social media. Anong sabi ng Romans chapter 3 verse 10 to 11?
Romans chapter 3 verse 10 to 11. And this is the verse. Kaya hindi po papasa yung ating mga good works. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Di ba? Verse 10 to 11. Walang 10. 11 na po yun. Kaya, sorry. Tama po pala yung 11. Ako po palang mali. Yan, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Di ba? Kasi bakit? Ulitin ko, babalik tayo sa kanina sa sinasabi na Romans chapter 5 verse 12. Dahil minana natin yung kasalanan. Sinful nature. Likas sa iyo ang makasalanan. Kapatid, that is the truth. Likas sa iyo. Hindi ko sinasabing hindi ka gumagawa ng mabuti. Tama, gumagawa tayo ng mabuti. Pero gumagawa din po ba tayo ng masama? O di ba? Hindi papasa kasi ang gusto ng Panginoon perfect na pagsunod. Hindi natin kaya sa bagsak nating kalagayan dahil minana natin yung kasalanan ni Adan. Kaya hindi po makapasa yung mga good works natin. Ano ba yung pagbibigay mo ng ulam dun sa kapitbahay mo, good works yan. Diba? Yung pagbibigay mo ng mga abuloy, good works yan. Hindi ka maliligtas. Yun ang sinasabi ng truth ng katotohanan sa bagsak nating kalagayan. Ano pong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1? We are all spiritually dead. Hindi natin hinanap ang Diyos. Diba? Tatanungin ko kayo, bakit ang patay hindi makapunta sa buhay? 1, 2, 3, 4. Ang tagal mo yung salita. Bakit ang patay hindi makapunta sa buhay? Ha? Dahil, siyempre, patay nga eh. Diba? Kaya ang ginawa ni Jesus, sinugo niya ang anak para puntahan ng patay upang ang patay magkaroon ng buhay. Which is Jesus Christ. Amen. Yun po yung kalagayan natin. Kaya hindi papasa kahit anong gawin mong good works. Kasi makakarinig ka ng mga pastor eh. Ng mga preacher. Pag hindi ka nagsimba, hindi ka maligtas. Good works. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka maligtas. Well, baka naman ang dating sa iyo against si pastor sa good works. Hindi po. Ang nilalabanan ko po, lilinawin ko po sa inyo, hindi po makapagliligtas ang good works. Yun po yung nilalabanan ko. Hindi po ako against sa prayer, but may pray din po ako. Nagbabasa din po ako ng Bible. Yung binabasa ko nga ngayon, tinuturo ko sa inyo. Hindi po ako against. Kasi may mga pilosopo, against itong pastor na ito sa good works. Hindi po. Hindi ko po inaayunan, hindi natin inaayunan ayon sa salita ng Diyos na yung good works makapagliligtas. Naunawaan po ba natin? Hindi po ako galit, nagpapanawan. Hello? Kaya dapat malinaw po sa atin yun. Diba? Bakit? Ano pong sabi ng Bible? Hanggang oras po ako, Pastora. Paalalayan nyo lang po ako magkatay na. Yeah, because of the fall, all of us become a sinner by birth. Dahil sa pagbagsak ni Adan, bagsak din tayo. Sa sinapupunan pa lang ng tiyan ng nanay natin, ang sabi ng Psalms 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Wow! Diba? Psalms 58 verse 3, even from birth, the wicked go astray from the womb. They are wayward and speak lies. Nasa sinapupunan pa lang pala tayo ng nanay at tatay natin. Sinungaling ka na because of the sinful nature. Kasi itong false. Makinig po kayo mabuti. Ang turo ng reliyon, ang turo ng ibang simbahan, kaya ka naging makasalanan dahil gumawa ka ng kasalanan. Mali. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan dahil likas sa iyo ang kasalanan. Because kay Adam. Dahil sa pagbagsak. Diba? Naturalesa, magulat ako sa ito kapag hindi kayo makagawa ng kasalanan. Hindi totoo yung sinabi ng Bible, for all have sinned and come short for the glory of God. Naturalesa sa aso ang aw, 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 aw. Diba? Magulat ka kapag sinabi ng aso, meow, meow. Ganun din sa atin mga kapatid.
Bakit tayo nagkakasala? Hindi dahil sa nagawa mong kasalanan. Sana magkaroon ako ng pagkakataon, napakagandang topic din po yan. Kasi may mga maling katuruan na kung bakit ng mga relino, na kung bakit ka naging makasalanan, ang turo nila dahil sa nagawa mong kasalanan. Mali. Diba? Iba po yung simple act sa simple nature. Yung simple act, yun po yung nagagawa mong kasalanan. Hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakalimutan mo magbasa ng Word of God, hindi ka nakapagbigay. Diba? Simple act. Na minsan, hahatulan ka ng religion dahil sa iyong ginagawa. Na hindi na alam, kaya mo nagagawa yun sapagkat naturalesa sa tao ang magkasala. Amen? At that is the reason why hindi papasa yung good works sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Hello? Naunawaan po ba natin? Parang napipilitan na. Diba? Kailangan maunawaan po natin ito, maging malinaw sa atin para hindi tayo mag-slide sa pagiging kulto. Hello? Ano pong sabi doon? Isaiah chapter 64 verse 6, sabi niya, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Hindi na tayo magbigay pag sinabing, yung masamang ginawa mo sa harapan ng Diyos, filthy rags. Pero ang tinutukoy dyan ng Panginoon, yung good deeds mo, yung righteous act mo. Diba? Pag pinresent mo sa Diyos, ano daw itsura? Ano daw itsura? Basahan sa harapan ng Panginoon. Diba? Nakakapagligtas mo ba ang good works o hindi? Diba? Kailangan malinaw sa atin. Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin si Lord sa part na ito. Isaiah 64 verse 6. NLT translation, we are all infected and impure with sin when we display our righteous deeds. They are nothing but filthy rags. You see? I-display mo man. Lahat. Pagsamasamahin mo na yun, isipin mo na lahat ng mga good works mo. Hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Ulitin ko po, hindi po ako against sa good works. Ulitin ko po yun ha. Hindi po ako against sa good works. Baka may namimiloso po dan. Hindi po ako against sa good works, sa prayer, tinuturo po natin lahat yan. Sa pagbibigay, tama po yan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ang sinasabi ng Biblia na hindi po yan magme-merit ng inyong kaligtasan. Hindi magme-merit ng kaligtasan. Hello? Naunawaan po ba natin? Sabi po ng Jeremiah chapter 13 verse 23, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spot? Kaya bang burahin ng leopardo ang batik sa kanyang katawan? Kaya ba? Tinatanong ko po kayo. Hindi. Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Kayo na dalubhasa sa paggawa ng masama. Kung hindi kayang alisin ng leopardo ang batik sa kanyang katawan, hindi rin natin kaya gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Ulitin ko, our righteous act, it's filthy rags in the sight of God. Isang gawa lang ang pumasa. Makinig po kayo, isang gawa lang ang pumasa sa paningin ng Diyos. Ang gawa lang ng kanyang anak, si Jesus Christ, sinugo na, namatay para sa iyo, para sa akin. Kapag naniwala ka, tatanggapin ka ng Ama, hindi dahil sa gawa mo, dahil sa gawa na tinapos ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. That is the good news, my friend. That is the Evangelio, my friend. Doon ang mabuting balita. Hello? Kaya dapat maunawaan mo yun, maunawaan natin lahat yun. For the glory of God. Hello?
Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So, ibig sabihin, no grace by works. Mali. Second po tayo. Mabilis lang po tayo. Second, why salvation by grace plus work? Ito deceitful to. Mas deceitful to kaysa doon sa nauna. Yung una, halata mo kasi good works lang, walang grace. Pero ito, hinalo. Pinaghalo niya, minix niya. Mixture, grace plus work. Yung iba, half grace. Tapos yung grace plus work, yung grace, ano daw to, part ng Diyos. Sabi ng ibang pastor, makinig po kayo maingay, makinig po kayo. Darating ang panahon, maka-encounter nyo po, makakapakinig kayo habang kayo nag-Facebook. Diba, mga maraming Krisyano ngayon, ang hilig mag-scroll, tapos pakikinggan ng pastor. Hindi mo alam kung ano yung, paano niya in-interpret, paano niya inaral yung Word of God, tapos biglang kukunin mo na lang. Kaya napakahalaga, ma-identify natin yung truth. Kasi pag alam mo yung truth, walang problema. Identify mo yung mali. Tama? Hindi mo kailangan alamin na peke yung pera. Ang alamin mo, alin ang totoong pera. Pag tinitigan mo, alam mo na. Kaya mo nang i-identify yung peke. Yung gospel-gospelan. Kasi si Pablo may sinasabi na nagtuturo ng ibang helyo sa kanyang itinuro. Yun po yun, yung una by works. Ito naman yung pangalawa, mixture. Sabi ng ibang pastor, hindi kami mixture. Kasi hindi na sila mixture, pero yung kanilang explanation, yung kanilang paliwanag, bakit po sila naging slide sa mixture? Kasi yung grace, part daw ng Diyos. Diyan kayo? Tama naman, walang argue dun eh. Tama naman talaga, ano ba yung grasya? Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, yung sinasabi ko na yung finished work. Pero yung faith, sabi nung pastor, part mo yun. Part mo. Kaya ikaw maligtas ang tao, grace plus faith, tapos yung faith sa'yo yun, kumbaga sa relationship ba? Partnership. Ayan. Mas deceitful ito kaysa sa nauna. Di ba? Kasi, ikaw tatanungin ko, di ba, gusto mo yung partnership? Di ba? Gusto ko pong sabihin sa inyo na si Pablo hindi pumapayag sa mixture. Di ba? Dalawang mukha ng mixture, sorry. Una, grace plus work. Ito kasi nasabi ko na. Yung iba kasi, yung faith, sinasabi nila, part ng tao. Pero yung iba naman, grace plus work talaga. Work talaga sinasabi nila. Hindi ka maligtas kapag walang works. Kasi yung grasya, pag grasya lang, tapos wala ka namang works, hindi nila tinatanggap. So, kailangan dagdagan ng works para maligtas ka. Kaya kapag yung mga good works mo yun nakapagliligtas. So, ikaw ay co-savior. So, hindi sapat para mong pinamumukha sa Diyos, hindi sapat yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Pablo, mga kaaway ng biyaya ng Diyos. It is the perverted gospel na mababasa natin sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Yung una, different gospel by works, opposite. Kasi we are saved by grace through faith. Sa biyaya ng Panginoon na tayo ay naligtas. Yung opposite ng different gospel is work. Yung isa naman, pinaghalo, mixture. At napakaganda na maunawaan po natin na hindi pumapayag si Lord, si Jesus sa mixture. Hindi pumapayag si Lord, si Pablo sa mixture. Ano pong patunay? Bakit? Why salvation by grace plus work won't work? Because you cannot mix grace and works. Hindi mo mapaghahalo. Kaya nga sabi ni Pablo, rightly dividing the word of truth. Hindi niya sinabing mix, divide. At sinabing divider, magkahalo po ba yan o hindi? Di ba? May verse ba? Di ba? Huwag kayong agad naniniwala kapag walang verse. Hello? Mga kapatid, tapos na po ang panahon ng kamangmangan. Pwede nating malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay tinig ng Diyos. Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, kung biyaya daw po, then this no longer works. Otherwise, grace is no longer grace. Tama?
yung grasya, patakan mo ng works, hindi na raw. Hindi na daw grasya. Siya lang yung nakakuha. Siya lang yung mabilis. Mabilis na. Diba? At ang sabi doon, but if it is work, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer works. Yung works daw, patakan mo ng grasya ay, hello? Ano daw? Ba't ganon? Naunawaan po ba natin yun? Yung works daw, patakan mo ng grasya, hindi na? Ay, hindi na po works. Kasi nga hindi mo pwedeng paghaluin. Pag yung grasya, grasya lang. Pag works, works lang. Do not mix it. Naintindihan natin? So that is the deceit. Di ba kung nagagalit, nagpapaliwanag na? Amen po ba? Sabi ko kasi, hindi ako teaching lang. Diba? Palagpakan nga natin si Lord. Kasi, sabi ni Jesus Christ, ito sabi ni Jesus Christ, I forgot the text. Sabi niya, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ayaw niya. Diba? Gayun din naman, hindi pwedeng isama yung sisidlan sa lumang alak, bagong sisidlan sa lumang alak. Ayaw niya ng mixture. Kahit sa Old Testament po, kapag nag-aral kayo ng Word of God, hindi mo pwedeng pagsamahin magkaiba ng tela. Ayaw na. Bakit napupulot yung grasya? Gusto ng Diyos, sa Kanya lang ang kaburihan! Tatanungin ko po kayo mga kapatid, tatanungin ko po kayo, kung may parte ka sa kaligtasan, which is the faith, yun yung turo ng mga pastor na ibang mga pastor. Sagad-sagaran ang yabang mo. Nakarating ka ng langit because you do your part. Hindi na po yun biyaya. Hello? Hindi na po yun biyaya. At ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, kayo'y naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y hindi mula sa inyo upang walang maipagmalaki ang sino man. Kaya pag sinabi mong may parte ka sa kaligtasan, sagad ang yabang mo. Ikaw na yung raise the roof. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang ang kaburihan. Kaya sabi niya, ito'y kaloob ng Diyos upang walang maipagmalaki ang sino man. Kung may parte ka sa kaligtasan, meron ka bang may pagmamalaki? Yes. Kasi may part ka. At tatanungin naman kita, kung bibigyan tayo ng part ng Diyos, kaya mong gampanan? Kaya mong gampanan? Sasabihin ni Lord sa'yo, do this, do that, do this 613 law. Kaya mong gawin? Yun yung hinihingi eh. Pag isa lang dyan ang hindi mo nagawa, ang tawag sa'yo, alam mo kung ano? Parehas ka lang din kung walang nasunod. You are law breaker. Kaya nung makita ng Diyos yun, actually, ito, magandang topic din po ito. Napakaganda ng topic na ito kasi minimix nila yung grasya at yung works. Yung kautusan, hindi mo pwedeng pag-mixing yan, mga kapatid. May nagtuturo naman, inalis na tayo sa kautusan, at nung nasa grasya ka na, para masunod mo na yung kasulatan, kautusan, para ibalik ka uli sa grasya. Ayaw nga ng Lord ng mixture, ba't ang tigas na ulo natin? Ayaw nga. Hindi mo pwedeng paghaluin. Biyaya, biyaya lang. Works, works lang. Amen po ba? Kasi gusto ng Panginoon, sa Kanya lang ang kapurihan. Linaw eh. Iba po ba yung gift sa reward? Kung tagal nyo, kayo nagpapatagal, tagal nyo sumagot. Iba po ba yung gift sa reward? Diba? Kaiba. Yung reward, ano yun? May ginawa ka. Diba? Tatakbo ko. Sige, paunahan kayo tumakbo. Ang sino mang mananalo, may gantimpala. Reward. Yung gift, wala kang gagawin. Tuwing Pasko, binibigyan ka ng regalo. Nilabas ka ba? Nisip ko? Wala. That is the salvation. That is gift. Dapat malinaw sa akin. Regalo yan. Hindi yan bunga ng iyong mabubuting gawa. Hindi ka nananalangin para
gumagawa sa gawain ng Panginoon. Diba? No to mixture. Sabi nga sa iyong katabi, no to mixture. No mixture. Why? Kasi ang ano mixture, bakit sila ganun yung kanilang perception? Sapagkat ang akala po nila, yung pagbagsak ng tao, partial depravity. Pag sinabi yung partial depravity, hindi talaga totally dead. Yung pagbagsak ba, kanina natin ito sa Romans chapter 5 verse 12. Pag sinabing, dalawa kasi yan, paki-flash po yung sumunod. Akala kasi nung mixture, partial depravity. Pag sinabi, ano po ba pag sabi yung partial depravity? Nahilo lang. Sugatan, yan ang partial. Pero buhay. Sugatan. Iba ba yung patay sa sugatan? Diba? Yun yung akala nila. Diba? Pero ang sinasabi ng Word of God, died. Sabi mo, died. Patay. Diba? Yung binasa natin kanina, we are spiritually dead. Ephesians chapter 2 verse 1. Diba? We are all died. Hello? As for you, you were died. Necros. The Greek word is necros. Nakisabi sa iyong katabi, necros. Sabihin, no degree. No degree. Ang kausap po ni Pablo dyan, siyempre mga ligtas na kasi Ephesians chapter 2 yan. Kaya past tense na. Died. You died to sin. Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin yan? Ano pong tama dyan? Yung total depravity. Kaya ang tao, walang kakayahan para makapanampalataya. Hello? Kailangan natin mauna. Paano yung pastor? Paano natin kung hindi parte ng tao ang pananampalataya, paano ang tao magkakaroon ng pananampalataya? Gayong siya ay patay. Hello? Naunawaan mo ba natin nakakasunod tayo? Amen. Diba? Yan, ito. Total depravity, dead man. Binabanggit ko po kanina. Yung isa naman, ito yung sa mixture, partial. Kasi nga, gusto nilang idiin, may parte ang tao sa pananampalataya. Sugatan lang daw yun, sugatan lang. Pero the Bible say, ang problema sa kanila, wala silang maipakitang talata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala hanggat hindi mo naririnig ang verse, because the verse is the voice of God. Diba? Tapos na po ang panahon ng kamangmangan. Pwede nating malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Wala silang maipakita. Para lang maproteksyonan yung kanilang, bakit? Ito kasi, pakinig ko kayo. Ito kasi itinuturo. Religion po kasi yan eh. Yung nagtuturo na yung faith, parte ng tao. Yung may gagawin yung tao. Siyempre, bakit? Ang resulta niya, pag hindi mo nagawa yung part mo, hindi ka ligtas. So, para ka maligtas, para ma-maintain mo yung kaligtasan, gawin mo yung part mo. Kontrolado ka. Yun ba tinuturo ng Biblia? Kontrolado. That is religion. At ganyan yung ginagawa ng maraming churches. Kinuha si kautusan at pilit na pinasusunod sa mga tao. Sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad. Salvation po ang pinag-usapan po natin na sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad sundin ang kautusan. Kaya si Kristo bumaba rito. Sinunod niya ang buong kautusan. Walang nakitang kasalanan sa kanya. Inako niya para pagdanampalataya kay Kristo. In Christ ka na. Binibigay niya sa iyo yung righteousness. Kaya karapat-dapat ka sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mo matanggap? Patay ka nga. Kaya mahalaga na makinig. Dahil hindi ka pipilitin ng Diyos na makinig. Ang sabi ng Book of Revelation, ang may pandinig ay makinig. Doon na pumapasok yung alin, yung free will. Para matanggap natin yung pananampalataya, because the question is, grace
And faith sa pamamagitan, sa biyaya, dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad manampalataya. Tama? Yes. Paano natin matatanggap yung pananampalataya? Kailangan mong magpasyang makinig. Kasi kung pwede kang nakaupo dyan, hindi ka naman talaga nakikinig. Parang nakikinig. Mukhang nakikinig. Pero pag nagpasya ka na makinig, pakinggan ko nga ito. Sabi ng Biblia, sa pakikinig at pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. Saan daw nagmumula ang pananampalataya? Sa'yo? Maliwanag sa sikat ng araw. Nagmumula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, yung faith, gift din. Regalo din. Ay, di ba? Regalo din. Pero kailangan mong gamitin yung free will. Let's solve the tension between free will and faith. Kasi sa mixture, pinag-iisa nila. Yung free will at faith, iisa lang ikayon. Balik. Kailangan natin yung hatiin sa gitna para maunawaan natin. So, sapagkat ang sabi ng Biblia, sa pakikinig at pakikinig nagmumula ang pananampalataya. Kapag nakinig ka, daratnan ka ng pananampalataya. Darating ang pananampalataya. At kapag dumating ang pananampalataya, Romans chapter 10, verse 13, tatawag ka sa Panginoon. At pagtawag mo sa Panginoon, maliligtas ka! Who call upon the name of the Lord shall be saved! Sabihin mo na hindi sapat ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapat, sobra-sobra pa. Amen. Kailangan natin maunawaan yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi yung gagawin mo. Diyos ko, puro santo. Yun ang in-demand sa mga churches ngayon. Gawin mo to, gawin mo yun, gawin mo to, gawin mo yun. Hindi matatapos yan. Ang kailangan maintindihan ng tao, yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kapag naunawaan ng tao, yung ginawa ng Diyos para sa atin, ang mga tao, kusang manunumbalik sa Diyos, kusang maglilingkod, kusang hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan pilitin. Kapag tunay ang sumampalataya sa Diyos, hindi mo yan kailangan pilitin. Umating ka naman ng church. Bakit? Sapagkat kung yan ay tunay na naniwala, natural sa Kanya ang sumunod. Natural sa Kanya ang manalangin. Natural sa Kanya. Baka magbubus lahat yan. Bunga. Ulitin ko, bunga yan ng kaligtasan. Hello? Nauunawaan po ba natin? Napakalaki po. Kulang lang ang oras ng panahon. Nawa magkaroon ako ng pagkakataon pa ng mga ganito. I-preach sa inyo. Very huge ang gap between the mixture and the full grace. Diba? Sa mixture, pagka nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na naman ligtas. Dumadaos-dus ka na naman sa impyerno. Pag nag-confess ka, sabi ni Pastor, for all of sin, if you confess your sin, He is faithful and just. Pag nag-pray ka, ligtas ka na naman. Pag nagkasala ka na naman, yan ang kanila Ano po ba yung prayer? Yung confession? Ano po ba yan? Good work siya? Naunawaan po ba natin? Kaya mali talaga yan. Hindi mo pwedeng isama yung good work sa kaligtasan, iho-iha. Hindi papasa yung good works mo. Uulitin ko sa inyo at ipagsisigawan ko sa inyo, isa lang ang pumasa sa paningin ng Diyos, ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Grace, grace. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace all the way. Hindi ka kasali doon. Kaya magpasalamat tayo. Diba? We are saved by grace of faith. Pero ulitin ko, kailangan mo makinig mo pa siyang makinig para turatan ka ng pananampalataya. Amen mo ba? Let's resolve the faith and the free will. Kailangan natin hiwain ito sa gitna. Kasi magkaiba po yan. Sa picture, parehas lang. Pero magkaiba po yan. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung verse. Yung faith, supernatural.
Sino naniniwala ang faith supernatural, taas ang kamay? Amen. Diba? Naunawaan mo ba natin? Bakit? Kasi faith can move mountain. Hindi mo kayang paurungin, pagalawin man lang. Kailangan mo ng pananampalataya. While free will is natural. Lahat ng tao binigyan ng free will. Pero hindi lahat ng tao may pananampalataya. Naunawaan mo ba natin yun? So yung faith, kasi ganito nila pinapaliwanag. Pero kung may faith ka raw, sabi ng pastor, umupo ka. Ano sabi niya? Umupo ako. Oo nga! Diba? Kaya lang, ang problema, balik ko ito, baka may umupo eh. Sorry sa word, ang tawag dyan, kahangalan. Bakit? Kitang-kita mo naman. Hello? Kitang-kita mo naman. Anong faith doon? Anong faith doon? Kitang-kita mo apat yung paa. Kitang-kita mo may upuan. Kitang-kita mo kayang-kaya ka. Hindi na po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, mabuhay. Mabuhay. Imposible yan, pastor. Ba't ako uupo dyan? Wala namang upuan, pastor. Yun nga. Yun ang tunay na pananampalataya. Pag nagawa mo umupo dyan, pananampalataya yun. Bakit? Anong sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at inaasahan mo na mangyayari. Kaya nakarap, hindi na natin nakita na si Jesus na mayumay sa krus ng Kalbaryo, pero naniniwala tayo na matay siya para sa atin. Yes. Para tayo maligtas. Hello? And that is faith. So faith is supernatural, while free will is natural. Lahat ng tao binigyan ng Panginoon ng free will. So number one, so nahiwanan natin, nahiwanan natin yung iba yung free will, iba yung faith. So, so bago ko natin ituloy, meron po ako nakaligtaan isa. Sa Ephesians chapter 2, verse 2 and 8 and 9. Paki-plus po. So ito yung stand natin. Sorry, nalaktawan natin, pero nasabi ko naman. Pero i-ano ko pa, mas i-elaborate ko pa po ulit yung full grace. Nasa pangatlo na po tayo, no? Okay, wala tayo sa picture. Ito po yung stand natin. Tinig po kayo. Ito po yung tunay na gospel. Hindi po ito kay Pastor Christian. Hindi po ito gawa-gawa ni Pastor Christian. Sound check. Nawala na po. Sound check yan. Hindi po ito gawa-gawa ni Pastor Christian. Kaya nga, pinakikita ko po sa inyo yung verse para makita po natin na hindi po ito galing sa akin. So yung pangatlo, full grace. Ano po yung stand natin? Ito po yung true gospel. Ang stand po natin, makinig po kayo, ito na po yung katotohanan. Pagka nakuha nyo ito, wala nang makakaagaw pa sa inyo, sa kamay ng Diyos. Can you say amen? Okay. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi doon, God save for it is by grace, NIV po muna tayo, NIV version. Yan. Yan. Dahil sa English na lang, mas maganda. NIV version. Natandaan niyo po, NIV version. Ay, sorry. Kaya, for it is by grace. For it is by grace you have been saved. Tama? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Ang kausap niya rito ni Pablo, mga taga-Efeso. Kaya
naka-ED. Naka-ED yan. Pag naka-ED po ba, ang ibig sabihin? Past tense. No? Past tense kasi merong present tense, may past tense, at saka may future tense. So, save, yung mga kausap ni Pablo dyan, ligtas na. Sinasabi na niya dyan, yung nakapagliligtas, yung gospel. Okay? Sabi niya doon, you have been saved through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not from yourself. Yung mixture, yan din yung ginagamit nila na verse. Pero ang paliwanag nila, yung sinasabi dyan na gift of God, yung grace. Yung grace. Makakadaya mo ba o hindi? Makakadugas, di ba? Pero sa verse na ito, patutunayan ko sa inyo na mali sila ng unawa. Ang tinutukoy ng gift of God dyan, yung faith. Patutunayan ko sa inyo. Dahil sa, ang Biblia po ay isinulat sa Greek word. So, siyempre, Greek word, meron ding Greek grammar. So, kailangan natin maunawaan, meron tayong subject-verb agreement. Tama ba? English teacher dyan. English 101. May subject-verb agreement na kapag ang subject mo ay plural, pastora, kailangan ang verb mo ay nag-a-agree sila sa isa't isa. Plural din. Kapag ang subject mo ay singular, ang verb mo ay singular. Kasi pag hindi ganon, magalit ang English teacher mo sa'yo. Di ba? Ibabagsak ka. Ganon din. Di ba? Hindi mo po pwedeng i-interpret ang Biblia base sa naunawaan mo. You need to discover what it means and pull out. Ano ba yung ibig sabihin ng talata na to? Kailangan mo mag-aral. Kaya nga pag pastor ka, yun, kailangan mong gawin yung responsibility mo, mag-aral ka. Kasi pag tayo mo dito sa pulpito, purong salita lang ang masabi mo sa congregation. Diba? Ngayon, I will prove to you na yung mixture, mali sila ng pagkakaintindi. Kasi yung gift of God, yung grace, tama naman. Tama naman. Pero hindi sa verse na ito, no. Sa ibang verse na sinasabi, yung gift of God is grace. Pero sa specific verse na ito, ang sinasabi dyan na gift of God is faith. Actually, because ang grace po sa Greek word, nasa dative case. Dative case, yung grace. Yung faith naman, nasa genitive case. Yung yourself, na tinutukoy doon, yourself, nasa genitive case. Nag-a-agree sila sa isa't isa. Kaya tukoy mo, ano yung tinutukoy na gift? Saka yung work, yung not by works, yan. Naka-genitive case din. Tama? Ang magkakasama, yung faith, yung yourself, at yung works. So, ang tinutukoy doon, sa verse na yon, hindi yung grace. Yan. Kung hindi yung faith. Naunawaan mo ba natin? Ngayon, siyempre, pastor, baka ginunggoyo kami. Baka naman, gawa-gawa mo lang yan. No? Kasi hindi namin alam, wala kaming knowledge sa Greek word. Ginamitan mo kami ng Greek word eh. O sige, patutunayan ko po sa inyo sa talata din, sa verse. TLB version. Yan. Ephesians chapter 2, meron bang magpapatunay na totoo yung grammar na yon? TLB version po, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. TLB translation. Tatandaan niyo po yun, ha? Ayan. Kaya natin konti. Ako sige, babasahin ko na. Hindi na ba? Babasahin ko na. Hindi na ba? TLB version. Because of His kindness. Ito, TLB version. You have been saved through trusting Christ. And even, yun na ba? Huwag din nakikita nila kasi umumata, iba yung ano nila. Sa binabasa ko lang. Yan. And even trusting is not ourselves. It's too is a gift from God. Malinaw.
napakaliwanag naman po. Hindi ko yung gawa-gawa lang. So, ibig sabihin, talagang ang pananampalataya, kanino nang galing? Kay Lord. Biyaya din. Kaya ang tamang katuruan sa gospel na nakapagliligtas, kailangan natin pag-usapan ito. Kasi ang pinag-uusapan nito, between eternal life o eternal good, kaya mahalaga to. Kasi sabi ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 16, huhusgahan tayo, hindi ayon sa gawa, ayon sa gospel. Diba? You can check your Bible. Sabi niya, TLB po, TLB. Wala. O, sige, yun na. Basahin ko na lang po ulit. Because of His kindness, dahil sa kabaitan ng Panginoon, you have been saved through trusting Christ. And even trusting is not of ourselves. It's too is a gift from God. So, malinaw. Na yung grasya, yung grace, at yung pananampalataya is gift mula sa Panginoon. Why? Why? Sige, tuloy mo na doon sa 9. Why? Bakit ganon? What is the purpose of God? Bakit ganon ang gusto ng Panginoon? Ayun, napapakita na. Ayun, nag-usap yun. ALB version. Ito yun. Sige po. Tuloy natin. Sa gitna naman. Ayan. This is the result. So, kung yung grace at yung pananampalataya hindi galing sa atin. So, tama, Pablo. Not a result of your work. So! Ang sinabing so, ano yung sabihin niyan? So? Para? Kung hindi galing sa'yo, ang grace at ang pananampalataya, anong purpose? Para! That no one can boast. Palakpakan natin ang Panginoon. We are saved by grace through faith. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Congratulations. Nasa tamang katuruan po kayo. Palakpakan natin. So, balik na po tayo doon sa free will. Free will is natural, number 1. Free will is not free will, it is God-given. Binigay ng Diyos yung free will. So siguro naman, wala na tayong argumento dito. May free will ka ba? Ikaw ba ay may kalayaang mag-decide? May malayang kalooban mag-decide sa iyong sarili? Diba? Kasi bakit? Hindi tayo nilikha ng Diyos na rin. Diba? Hindi tayo nilikha ng Diyos. Kasi lalabas dyan, sabi ka nung pastor na umuusig sa nagtuturo ng biyaya, kapag ganyan, pastor, ang paliwanag mo na yung faith at yung grace ay biyaya ay parte din ng Diyos, parang lupot na yung mga tao. Hindi po. Doon na nga pumapasok yung free will. Kailangan mo makinig. Kasi paano ka dadatnan ng pananampalataya kung hindi ka magpapasyang makinig? It is God-given. I show you the verse. Genesis chapter 2 verse 16. And the Lord God told to the man, you are free to eat from any tree in the garden. May free will ka ba? Wala. Totoo ba yun? Sinabi ng Panginoon, lahat makakain mo. Malaya ka, you are free to eat. Tama mo ba? Pwede ba silang hindi kumain? Pero mo, bakit ba maglalagay si Lord ng pagpipilian kung wala naman din pala silang kakayahang mamili? Diba? Ganon din sa kaligtasan. Kailangan, para maligtas ang tao, kailangan niyang gamitin yung free will niya. Pero hindi nakapagliligtas ang free will. Lilinawin ko po yun sa inyo. Ang kaligtasan, ulitin ko, biyaya ng Diyos. Solong act ng Panginoon. Pero para maligtas ka, hindi yun. Kasi yung iba nagtuturo, ito, deceitful grace. Across the board, hindi na daw kailangan maniwala. Hindi na kailangan sumampalataya. Hindi na kailangan tanggapin. Automatic ligtas na. Mali po yun. Kailangan yung free will. Binigyan ka ng Diyos ng free will para mamili. Diba? Kung tatanggapin mo o hindi yung regalo ng Diyos. Diba? It is God-given. But, number 2, it is not
absolute. Hindi po absolute. Kailangan natin maunawaan na yung free will natin, hindi absolute yun. Ang absolute yung free will ng Diyos. Hindi tataas yung will ng tao sa will ng Diyos. Kapag ayaw ng Diyos, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Pero hindi ko kontrahin, kasi yung may mga nagtuturo na sa election, hindi ko kontrahin ng Diyos yung kanyang karakter na kakalagkarin kita ikaw para malangit. Hindi. Hahayaan ka ng Diyos pumili. Doon pumapasok yung free will. Naintindihan niyo po ba? Pero hindi po free will yung nakapagliligtas. Kasi yung may ibang mga Kristiyano, ba't ka naligtas? Tinanggap ko si Lord. Oh, wow. Praise the Lord. Ikaw na yung pida ka na naman. Yan ang gusto ng tao, magpabida. Alam niyo ba yung nung namatay yung tao, spiritually, nagdamit sila ng fig tree. Yung fig tree na yun, kasi hubad sila, nakita nila hubad sila. Yung fig tree na yun, works nila yun. It is a symbolize ng works. Kaya pinalitan ng Diyos. Kung alam niyo yung kwento sa Garden of Eden, pinalitan ng works ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon. Diba? Gusto ng Panginoon, siya lang ang mapapurihan. Siya lang ang maparangalan. Walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalang Jesus! Hindi si Jesus at si Pastor. Si Pastor, hindi si Jesus at ang church. Hindi si Jesus at ang history. Hindi yan si Jesus at ang good works mo. Si Jesus lang. By grace of God, through faith in Christ alone. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Siya lang yung John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan ng gawa mo? Sa pamamagitan ng paglilingkod mo? Hindi. Sa pamamagitan ni Jesus! Si Jesus lang! Sapat na! Wala kang idadagdag! Wala kang ibabawa! Sapat ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Just believe! And if you believe, you are eternally saved. Biyaya po. Biyaya. Walang kasamang gawa. Kaligtasan po yung tinuturo ko ha. Yun po yung nilalabanan ko. Ngayon, yung gawa, bunga lang po yan ng kaligtasan. Yung prayer. Naunawaan po ba natin? Kailangan ulit-ulitin po ito eh. Kasi sabi nila, para ma-master mo ang technique, ulit-ulit. Kasi ayon sa pag-aaral, sa loob ng isang linggo, yung napakinggan mo, pag lumipas ng isang araw, lumipas sa isang linggo, 10% na lang ang naalala. So, kailangan napakahalaga, inuulit-ulit, nire-review. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? So, pero ulitin ko po, yung free will natin, hindi po absolute. Why? Because Genesis chapter, tutuloy ko po yung basa, chapter 2 verse 16 yung kanina, verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Diba? Alam naman po natin yung nangyari dun sa, hindi ko na po ikukwento sa inyo kasi alam niyo na, master niyo na. Yung nangyari dun sa unang, sa chapter 3, yung pagbagsak ng tao. So, jump na tayo. Sa Genesis chapter 3, verse 24. 24 na tayo, jump. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming sword flashing, ano yun? Flashing back. Ayan, flashing back and forth, pabalik-balik, to guard the way to the tree of life. So, yung free will na binigay ni Lord sa atin, hindi absolute. Bakit? Doon sa verse po na binasa natin. Yung mga ibang nangangaral, pag in-interpret po nila yung verse na ito, sabi nila, parusa ito ng Diyos kasi pinalabas sila. Yan o.
nang paalisin ng Panginoon ng Diyos ang tao, yan, naglagay siya ng kerubin sa bandang silangan ng halaman ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay. Doon sa, sinasabi ko na sa first part, na ibigay na yung curse sa tao. Ano yun? Yung babae mahirapan sa panganganak, yung lalaki magtatrabaho, sinumpa yung lupa, yun po yun. Pero yung may mga bumabasa dito na pinalabas sila kasi daw parusa yun. Parusa ng Diyos sa tao, hindi po ako sumasangayon. Well, lilinawin ko po, komentaryo ko lang naman. Ulitin ko po. Pero hindi po ako sang-ayon na yun. Bakit ko po sinasabi? Kasi, pinag-uusapan natin may restriction eh. Tatanungin ko po kayo muna. Sige. Pag gustuin man ng tao kumain ng puno na nagbibigay buhay, kaya ba niya? Kaya niya? Kaya niya, Diyos ko po! Kaya po ba niya? Ayun sa binasa natin, oo daw. Makakalapit ba siya? Naglagay ang Diyos ng espada na naglalagabla back and forth 24/7. Kaya niya? Hindi na kaya. So yung free will na binigay ng Diyos, hindi absolute. Gustuhin man niyang kumain ng puno, ng bunga, nagbibigay buhay, hindi na kaya. Bakit binabantayan? Tama? So hindi absolute. So yung free will, God-given, number 2, is not absolute. Why? Bakit po? Bakit ko po nasabi kanina yun na hindi ako sumasang-ayon na yun ay parusa ng Diyos? Bakit po? Isipin ninyo. Kung hindi naglagay ang Diyos ng kerubin doon sa puno na nagbibigay buhay at kainin ng tao, yung puno na nagbibigay buhay, ano mangyayari? Mabubuhay ang tao sa kalagayan ng makasalanan. Naunawaan po ba natin? Mabubuhay ang tao pag nakain. Kaya sila pinalabas. Dahil pag nakain ng tao yung bunga na nagbibigay ng buhay, mabubuhay ang tao magpakailanman sa kalagayan ng makasalanan at hindi na po maililigtas ng Diyos ang tao. Kaya hindi yun parusa, yun ay ng pagmamahal ng Diyos! Dahil ililigtas ka at ililigtas ako ng Diyos. Kaya sila pinalabas para hindi makain ng taong puno ng buhay. Dahil plano ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Pero hindi ka, kakalad ka rin ng Panginoon. Kailangan mong gamitin ang iyong free will. Kasi pwede mong i-reject, pwede mong tanggapin. Yun po yung sinasabi ng, kung hindi ako nagkakamali, Hebrew chapter 10, verse 27 to 30, na yung tumatalikod. Matapos mo mapakinggan ang ganda ng biyaya, matapos mo mapakinggan na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi ka naniwala. Kasi alam niyo po, ito turo ng religion. Pupunta ang tao dahil sa kasalanan ni Adan. Dahil sa minanang kasalanan, hindi po. Gusto ko pong linawin sa inyo. Pero yan ang tinuturo ng reliyon. Yan ang tinuturo ng ibang mga simbahan. Na pupunta ang tao dahil makasalanan ng tao. So, isip-isip, kung lahat gano'n ang mangyayari, lahat tayo pupunta ng impyerno. Dahil lahat tayo makasalanan. I will guarantee you, hindi pupunta ang tao dahil sa minanang kasalanan kay Adan. Kung bakit siya pupunta sa impyerno, dahil pinili niya, dahil sa kasalanan mo. Alin, anong kasalanan mo? Tinanggihan mo ang biyaya ng Diyos. Piruin mo, isipin mo, pupunta ka sa impyerno without any choice. Dahil by chance, minana mo yung kasalanan. Hindi po papayag ang Diyos. Ang tawag dyan, injustice. At ang Diyos, He is a justice God. Kahit sa pamantayan ng tao ko sesentensyahan akong makulong habang buhay. Death penalty para sa akin, para sa kasalanan ng aking kaibigan.
Injustice yun. Kahit sa harapan ng tao, hindi papasa, hindi papayag ang Diyos. Kung bakit mapupunta ang tao sa impyerno? Dahil pinili niya. Dahil sa kasalanan niya. Ano yung kasalanan niya? Pinili niyang tanggihan ang gospel na nakapagliligtas. Amen? Naunawaan po ba natin? Amen. So that is the true gospel. And lastly, let's touch down. Number 3. Free will, it is personal. Diba? Yung nabanggit ko kayo na kailangan mag-decide na personal po yan. Hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. Hindi ka pwedeng kalagkarin ng Diyos. Kasi yun yung sinasabi nila na implication, puno ng tinuturo natin na full grace, na full gospel. Kakalagkar, kasi wala nang parte yung tao sa kaligtasan eh. Yung faith, yung grace, nasa Diyos lang pala yung lahat. Hindi po. Hindi across the board. Sana meron pa akong time para ipaliwanag yan sa mga susunod na panahon kung loloobin ng Panginoon. Diba? Ulitin ko, free will, it is your decision. Binigyan ka ng, isang malayang kalooban, binigyan ka ng Diyos. It is personal. Amen? Kailangan mo magpasya. Hello? Malinaw po ba yung ating tinatalakay? Ngayon, yan. I will entertain mga kapatid sa sino mang magtatanong tungkol sa ating tinalakay. Maganda po. Sa ating pong tinalakay, may tanong po ba? Yung ating pong stand ng kaligtasan, yung approaches, yung tatlo, pwede paki-flash? Ano, bro? Sige po, magtanong po tayo. Sino yung naguguluhan? Huwag po kayong mahiya. Mas gusto ko po yung nagtatanong. Sapagkat sa pagtatanong, doon tayo natututo. Amen. Amen? Diba? No grace. My works. Half grace, mixture. Grace plus word. Grace. Galing parte ng Diyos, tapos yung faith daw, parte ng tao. At yung ating pong stand, full grace, full gospel, by grace alone. Ephesians chapter 2, pakilagay na lang mo Ephesians chapter 2. Baka naman ma-misinterpret, merong true faith. Yan, true faith. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. So sige po, sino po yung gusto magtanong sa ating pong tinalakay? Ha? Anong po tanong? Sige po, huwag po kayo mahiya magtanong. Ayun po, may mic po tayo. Sa ating pong tinalakay. Kasi malinaw po ito mga kapatid. Bakit po? Ulitin ko po konting, konting pagsasalita lang po. Bakit po kailangan natin maunawaan? Kasi po yung gospel, yun po yung nakapagliligtas. Pag hindi natin naunawaan ito, of course, ang Panginoon na nagpapaunawa sa atin. Pero yun nga, meron pa rin tayong part ng free will natin. Diba? Kailangan mong gamitin yung free will na yan para tanggapin ang pananampalataya. Ngayon, kung hindi mo nauunawaan, naguguluhan ka, pwede ka pong magtanong. Kasi siyempre, marami po kayo eh. Hindi ko din alam kung sino yung nakakaunawa at sino yung hindi nakakaunawa. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo ipapahiya. Sige po. Ayan, si Sister Emily. Sige po. Naunawaan ko po yung tatlong approaches po. Pero po yung na-confuse lang po ako kasi po, sabi nga po ng marami po na ang ginawa po ni ng Lord sa kay Adan and yung kay Eve and Adam po, di ba po pinaalis po sila doon, tapos yun nga po, sabi niya po na sa babae 9 months po siyang magbubuntis, tapos pag sa lalaki naman po, ayun po yung mga, sabi mo po, hindi po siya parusa, so ano po yung tawag po sa ginawa ni Lord po, nung binigyan po sila ng 9 months na tapos salamat kapatid. At least, sumunod na kayo, di ba? May sabi lang siya na tuloy-tuloy na yan eh. Di ba? Thank you. So, yung kanina, yung binanggit ko na yung pagpapalabas kay Adan at Eva, hindi po parusa. So,
Pero yung dun po na binabanggit ko naman sa first part ng book of chapter 3, binanggit ko po doon na naibigay na yung parusa. So tama po kayo sis. Na yung parusa na ibinigay doon sa first part ng chapter 3 is yung babae mahihirapan sa panganganak ng dadala ng 9 months magdadala sa napupunan. Yung lalaki, pagtatrabahuan niya yung kanyang, paghihirapan niya, yung pagpapawisan niya yung kanyang kakainin at isupa ng Diyos yung lupa. So tama po yun po yung parusa. So yung hindi po pagpaparusa kay Adam, yung po pagpapalabas. Pinalabas sila ng Panginoon dahil kapag nakain ni Adam o ni Eve, yung puno na nagbibigay buhay, yung puno kasi sis na nagbibigay buhay, yung puno po kasi na nagbibigay buhay, pag nakain nila Eva at saka nila Adan yun, sila ay mabubuhay eternally. Pero sa kalagayang makasalanan. Kasi po, nakain na po nila yung pinagbabawal, yung forbidden fruit. So, pinalabas sila ng Panginoon para pinabantayan ng Diyos yung puno na nagbibigay buhay para hindi makain na tao. So, yung ano doon sis, yung ating point po doon, yung will ng tao, hindi absolute sa will ng Diyos. So, ang nangyari doon, kalooban ng Diyos na huwag kainin ng tao yung puno na nagbibigay buhay. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya makakain. Because that is the sign of love ng Panginoon at hindi parusa. Pero yung sinasabi mo po kanina sis na magdadala siya ng 9 months, yun ay parusa. No, ayon dun sa unang chapter ng chapter 3 ng Genesis. Okay? Sa malinaw. Mahal lang Diyos kasi kung hindi po gagawin ng Panginoon yun, wala nang chance Lord para iligtas tayong mga tao. Sige po, sino po? Yung mga nag-ano dyan, yung mga nagtuturo ng Bible study, yung mga nag-evangelism dyan, ha? Hindi po sapat ang Magtanong lang po kayo. Sige, ito na. Yung pagsunod po, nabanggit ko sapat po yung believing, mga kapatid. Ulitin ko po, sapat po yung believing. Yung faith, sapat po yung believing. Hindi po kasama yung pagsunod. Kasi kung tunay kang naniwala, ikaw ay susunod. Sabi ni Jesus, my sheep know my voice and they follow me. So yung sheep, natural sa sheep yung sumusunod. At yung sheep, ina-identify na believer. So kapag believer ka, natural sa'yo ang sumunod. So hindi na issue yun sa kaligtasan. Kapag ikaw tunay kang naniwala, kusa, sumusunod. Hindi mo kailangan pilitin sumunod. Hindi mo kailangan pilitin magbigay. Kaya yung mga inipilit ka pa na magbigay. Tinatakot ka pa, hindi ka pagpapalain ka pa, hindi ka nagbigay. Hindi mo kailangan pilitin ang tao para magbigay, para sumunod. Kapag tunay, kusa, gumagawa. Amen? Kasi pwede kang gumawa, pero walang pananampalataya. Tama po ba yun? Pwedeng may bunga, pero walang ugat. May bunga, pero may puno ba na walang bunga? Meron. Christmas tree. Plastic. Plastic. So, the issue is always in believing. No? In believing in God. And yung fruit nun, good works na naglilingkod tayo. Ulitin ko mga workers, hindi po tayo naglilingkod para maligtas. Hindi tayo nag-iikaw po, hindi tayo nagbibigay. Hindi tayo nagpipray para maligtas. Tayo ay ligtas. At yung paglilingkod ninyo, hindi po, yung iba kasi, ganito, naglilingkod sila para sa kaligtasan, para ma-maintain ang kaligtasan. No. Good works po yan. Good works po yan. Ang kaligtasan, gift. Ay yung paglilingkod natin na ginagawa, hindi po magme-merit ng kaligtasan. Matatanggap natin ng kaligtasan by believing to the finished work of Jesus. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil bunga ng ating kaligtasan. At yung paglilingkod natin na yan, ang tawag dyan, reward. Yung gagantimpalaan ng Diyos, yung reward na ating ginagawa sa Panginoon. Siyempre, tama ang motibo. Okay, pero ibang po kasi yun, ibang topic po yun. So, dapat hindi natin pinaghahalo-halo. Ulitin ko, sabi ni Pablo, rightly dividing the word of truth. Hindi dapat halo-halo. Okay? So, wala na pong tanong? Tanong po. Sige po, yun. Ay, taas na po kami. Mga nagtuturo po dyan ng Bible study, evangelism. Diba? Okay. Sige, wala nang tanong. Dahil kung lahat ay tumayo.
us pray.